So, yun, bilisan lang natin, ano? At ako agad pupunta doon sa police station. Kanina, doon sa may Eastwood. Kausap ko kanina yung station commander ng Eastwood Police Station at sinabi nga sa akin, sila ay nag-issue ng warrant of arrest patungkol doon sa kaso na batas pambansa bilang 22 o yung bouncing check law. At ito ay nakapile sa Metropolitan Trial Court ng Makati, sa lungsod ng Makati. Ibig sabihin, yung kaso ay nasa jurisdiction ng Makati City. At dito ay nagtataka tayo kung bakit ang nag-serve ng warrant of arrest ay yung mga kagawad ng Quezon City Police District. Ito ay nagpapatunay lamang na itong pagsiserve ng warrant of arrest na ito ay hindi po ito isang ordinary police operation, kundi ito ay isang covert operation. Bakit po nasabi ito? Sapagkat itong ginawa sa EDSA Friday Group Vlogger ay nagpapatunay lamang na ito yung mga klase ng mga ginagawang panghaharas sa mga kinikilalang kalaban ng pamahalaan, lalo na ng Administrasyong Marcos. Yung ginawa kay Nelson Guzmanos na pag-aresto sa araw ng Biyernes kung saan wala ng opisina. Itinaon na tapos na yung opisina at araw pa ng Biyernes. Sa makatuwid, wala siyang pagkakataon na kaagad na makapagpiyansa. Diba? Itong kaso niya ay bailable po ito, no? At kinakailangan sana, no, isinasagawa yung mayroong pagkakataon yung akusado na makapaglagak agad ng piyansa. Bakit hindi nila isinagawa ng maaga ng Biyernes? Kung Biyernes, halimbawa. Kasi kung ito ay isinagawa ng mas maaga sana, ay kaagad tayong makakakuha ng information, na doon sa korte kung saan nakapile yung kaso. At agad-agad, makakapaglagak tayo ng cash bond. Pero yung ginawa nila kay doon sa kasama natin, talagang pinagkaitan nila ng pagkakataon. Ito kitang-kita naman, yung mga ganitong klase ng mga aksyon, ito'y pangbabalahura, pangbabalasubas sa karapatan ng mga ordinaryong mamamayang katulad natin. Yun po yung kaya agad-agad kanina nung natanggap natin yung balita ay naiipit ako sa traffic dahil napaka-traffic itong papunta rito, At hindi ko na nga sila inabot ngayon, pero ngayon tatakbo agad ako doon sa Eastwood Police Station upang masiguro natin na itong si Nelson Guzmanos ay hindi ilalagay sa tambakan ng basura. Gusto nating makasiguro na ito ay opisyal na ipapasok sa police blotter na bilang palatandaan na itong ating kasamahan ay nasa kustodya ng pulisya. Di ba? Yun lang naman yung kasiguruhan na gusto nating malaman na itong kasama natin ay talagang nasa kustodya ng pulisya. Diba? So, yun yung nasa tamang kustodya. So, yun po, Kung meron po kayong katanungan, ilang lang po at ako'y lalakad na rin. Sige po. Meron po ba katanungan? Sir, sa atin nyo, itong nangyari ito kay Channel 167, kay Nelson, pang-ipit na ba ito sa mga katulad namin vlogger? Opo, ako, ayun po, ganyan po yung nangyari sa akin Sure. Pagkalabas ko rin sa hearing, ay agad-agad akong sinaluduhan pa ako nung pulis Dahil, sir, may problema, yun, may warrant ka. Ganun, Kaya, eto, alam niyo sa totoo lang, hindi na kami nagulat, sa ganitong pagkakataon, sapagkat talagang yung mga EDSA Friday Group, talagang inaalam nila kung sino-sino ito at binerify. Binerify ito kung may kaso. Nagkataon, ang nakitaan ng merong pending ay yung kapangalan ni Nelson. Hindi naman natin sinasabi na si Nelson nga ito, Pero maaaring kapangalan lang. Kaya nga ito ay subject ng validation ngayon. Subject ng validation at kung ito man siya, hindi papiansahan natin. Di ba?
Yun yung Sir, ano. tanawa, sir, bakit pwede po ba na dito sa examination sir, yung warrant? Oo naman po pwede. Kahit saan naman, anywhere yan. Ano? Sa chair? Anywhere. Ang inano lang naman natin dito, sana man lang. Kung natanggap ng pulisya yung warrant, malalaman natin yan, pagka sa korte, pagka kung kailan nila kinuha, kung kailan nila binerify yung warrant. Sir, Kung, sa palagay niyo po ba masusundan pa po itong pangyayari na ganito? Oo, kahit na sino sa atin, po pwede. Kahit na sino sa atin, po pwede. Kung pwede nga tayo, bawat isa sa atin, pwedeng gawa ng kaso, ipapile sa ibang lugar. At di natin alam, nagkakaroon na pala ito ng preliminary investigation sa mga piskalya. Kung mga hindi tayo nakaka-attend, ipapile ito sa korte at pag na-file yan, magkakaroon ng warrant of arrest. Pero Ayan. ngayon sa sistema, no? I-address nila sa maling address. Tama. Pero, ganun pa man, no? Sa WP, pag nag-file ka ng kaso ng mali address, ayaw nila tanggapin. Pero dito sa gobyerno, di ba pwede pa lang. Nangyari na sa akin yan. Pinailan ako ng kaso sa piskalya at hindi pa nila address. Hindi tuloy ako naka-attend ng preliminary investigation hanggang sa yung piskal ni-resolve yung kaso, ex parte, ni-resolve yung kaso, pinail sa korte, ang korte nag-issue ng warrant, kaya ako nagkaroon ng warrant of arrest, kaya gano'n yung ginagawa. Kaya sa mga vlogger, yung nangyari kay Nelson, hindi po pwedeng hindi mangyari sa inyo. Sir, sa nangyari na pagdampot ng isang vlogger na yung hapon sa business na to, do we expect legal team na pwedeng tutulong kay Mr. Nelson? Oo, pwede naman. At siguro, doon sa mga nagsasabi na handa silang tumulong sa mga katulad nating lumalaban para sa katotohanan, ito na yung pagkakataon nila na mag-extend ng tulong para do sa katulad na kasamahan nating si Nelson Guzmanos. So,